madilim yata. No? O ulan lang, baka uulan. No? Uulan niya. Magandang umaga po sa lahat. Kumusta po ang buong linggo po ninyo? No? Lahat po ba tayo ay merong patotoo dito sa kabutihan at katapatan po ng Diyos? No? Sa lahat po ng mga tatay, happy Father's Day. Ganon talaga pag Father's Day. Ganon lang talaga yon. Pero pag Mother's Day, makikita mo mga nanay, lakad rin no? Papasok pa lang talagang Pero pag Father's Day, binati yung kanina yung tatay, happy Father's Day, happy Father's Day pala ngayon. Ganun talaga yon. Pagka mga tatay, mga lakad walang kamuang-muwang yan. Pero pag mga nanay, ano kaya hinandaan nila sa amin? Kailangan pagdating namin doon, matindi. Pero mga tatay, ganun lang talaga simple lang yan, simple lang. Pero grabe ang mga paghihirap at sakripisyo po ng mga yan. Salamat po sa lahat ng tatay, sa inyong pong pagpapagal, sakripisyo. Salamat po sa pagbibigay po ninyong ng buhay para sa pamilya, sa lakas, na talaga namang araw-araw nandun yung pagod pero hindi iniinda dahil sa pangangailangan ng pamilya. Mamaya po, ipagpipray po nila tayo. Sana nawa. No? Okay, happy Father's Day po sa lahat. Punta po tayo sa topic po natin this morning. The title of our message for today is Living in the Will of God. Sa James pa rin po tayo. James chapter 4 na po tayo. So, our topic is entitled Living in the Will of God. Gusto ko pong basahin po sa inyo itong James chapter 4 beginning in verse 13. Okay? It says here, some of you say, today or tomorrow, we will go to some city. We will stay there a year, do business, and make money. Listen, think about this. You don't know what will happen tomorrow. Your life is like a fog. You can see it for a short time, but then it goes away. You should say, if the Lord's will or if the Lord wants, we will live and do this or that. But now, you are proud and boast about yourself. All such boasting is wrong. Sa iba ay evil. If you fail to do what you know is right, you are sinning. No. So our topic is entitled, Living in the Will of God. Sabi niya natin, Will of God. No. Kapag tinignan mo yung passage, parang sa simula, wala namang problema. Parang wala namang masama doon. Di ba? Kasi sabi po sa verse 13, sabi diyan, some of you say, today or tomorrow, we will go to some city, we will stay there a year, do business, and make money. So, itong tao na to na tinutukoy po rito ay gumawa po ng plano sa kanyang buhay. Sa future niya, sa mangyayari sa susunod. May masama ba sa plano? Wala naman. Ang Bible nga, tinuturuan po tayo na magplano po tayo ahead Amin po ba doon? No? At maging ready po tayo sa magiging future po natin. Ngayon pa lang dapat may pinagplanuhan na po tayo. Malinaw na po sa atin. Pero paano to nagkaroon ng problema? Paano siya naging mali? Kung ang pagpaplano naman ay hindi naman masama. Di ba po? Sino po dito may mga plano ka sa buhay? No? Lahat po tayo dito. So this subject is very relevant for us today. For we all make plans Diba? Meron po nagpaplano po sa atin na makapag-aral muli, makapag-kolehiyo. Diba po, meron nagpaplano po sa atin na magkaroon ng trabaho, pumasok sa isang negosyo. May nagpaplano po sa atin na lumagay na sa tahimik na buhay, sa pag-aasawa, buhay pag-aasawa. May nagpaplano na magpamilya, magkaroon na ng anak. May mga ganyan nagplano. Amin po ba doon? May nagpaplano po sa atin ng magbakasyon. May nagpaplano na mag-retired. Amin po ba doon? Yung retirement po. So, kung titingnan mo, parang ganon din naman tong tao na nandito.
plano naman po siya para sa mangyayari sa susunod. Pero bakit dito kinondem to? Ano yung naging pagkakamali niya? Sa tingin po ninyo, paano naging mali itong plano na to na ginawa nitong taong ito? Well, makikita po natin diyan kapag pinag-aralan natin, ito po yung pagpaplano ng tao na wala ang Diyos. No? Planning without considering God. Ang pagpaplano ay mainam. Pero yung pagpaplano na hindi mo kinukonsider, hindi mo kinikilala ang Diyos, ito yung hindi tama. Lalo sa ating mga Kristiyano na kinakausap po dito ni James. Ito yung plan without considering God. Kaya sabi po dyan, no? Some of you say, today or tomorrow we will go to some city. We will stay there a year, do business, and make money. So, hindi niya kinukondem dito ni James yung pagpaplano. Ang mali lang dito yung pagpaplano na hindi sinasama ang Diyos. Planning without God. You plan according to your knowledge. You plan according to your understanding and your resources and what you want to accomplish in life. And guess what? No, yung mga bagay na gusto mong bilhin, lugar na gusto mong puntahan, kaya lang, sa lahat ng yon, hindi kasama si God. Sino po dito guilty tayo? No? Hindi kasama si God. Inalis natin sa equation si Lord doon po sa ating pong agenda, doon po sa ating plano. At ito po yung pagiging foolish po dito, ng taong ito. Alisin mo yung Diyos sa agenda mo, sa plano mo, Diyos na nagmamalasakit sa iyo, Diyos na nagmamahal sa iyo, Diyos na nagpo-provide sa iyo, Diyos na gumagabay sa iyo, Diyos na may malasakit sa iyo. Biruin mo, gaano ka foolish yung alisin mo yung Diyos na lubos na umiibig sa iyo, and then magpaplano ka na parang walang Diyos na nag-e-exist. Are we getting this? Na para bang ang buhay mo ay kontrolado mo? Amen po ba? Nagkakaintindihan po ba tayo? No? Pero yun po ang talaga nangyayari. Sa karamihan po, sa maraming mga tao ngayon, nagpaplano sila ng hiwalay sa Diyos na hindi isinasama ang Diyos. Marami tayong gustong gawin sa buhay, marami tayong mga plano sa buhay, pero pag tinanong ka, nasan si God dyan sa plano mo, sa pag-aaral mo, sa pagnenegosyo mo, sa pagbabakasyon mo, sa pupuntahan mo, sa gagawin mo, nasaan si God? Tama po ba doon? Are you with me? Diyan sa decision mong gagawin, nasaan kaya si God dyan? Kinukonsider mo ba si God sa mga plano mo sa buhay? Sa mga gusto mong gawin sa buhay? Ano po sabi sa Bible in Psalms chapter 37 verse 5? Commit everything you do to the Lord. Tayo po ay kinocommand at ini-encourage ng Bible na sabi po din nun, commit everything you do to the Lord. Lahat ng mga bagay-bagay, bawat bagay na gusto mong gawin, ipagkatiwala mo sa Panginoon. Trust Him, and He will help you. And He will help you. Ito po kasing Book of James, talagang ano to, basagan talaga to ng buhay. Yes, practical kasi talaga to si James eh. Ito kasi sa kanyang challenge niya, total Kristiyano ka, sinasabi mo. So, maglantaran tayo, ano mga ebidensya, paano maging totoong Kristiyano. Yan po yun, yung inaatake po ni James dito. Kristiyano ka, di ba? Pero bakit ka nagpaplano na wala si God? Nakuha po natin ito. Kristiyano ka, no? Pero bakit yung agenda mo, yung buhay mo, parang ikaw yung nasusunod at may control na para bang walang Diyos na nag-exist? Yun po yun eh. So sabi dito, commit everything you do to the Lord, trust Him and He will help you. So ang kinukondim dito ni James, yung pagpaplano na inalis mo ang Diyos.
pagpaplano na inayos. Na dapat sana yung plano ay i-commit mo sa Panginoon. I-include mo ang Diyos. Ipag-pray mo. Ipag-pray mo na mangyari yung kanyang kalooban, hindi yung kalooban at kagustuhan natin. Amen po ba doon? No? Yung plano na wala si God sa equation, na hindi natin ini-include si God. Kaya sabi dito, some of you say, kung makapagsalita tayo, ito po ay yung boastful spirit. Tingnan niyo po some of you say, today or tomorrow, we will go to some city. So yun pa lang today or tomorrow. So they presume to be in charge of when they will do things. I will do it tomorrow and I will do it. I will do it today and I will do it tomorrow. Ako magpapasya kung kailan ko gagawin yan. Kung ngayon o bukas. So, nagpe-presume itong lalaking ito na kaya niyang gawin ang mga bagay-bagay ngayon at kaya niya pang gawin yun sa araw ng bukas. Na siya yung in charge sa kanyang sa mga bagay na gusto niyang gawin. At ang sabi niyan, we will go. They presume to be in control of their movements. Ako bahala kung saan ko gusto pumunta. Si God? Hindi, ako bahala. Kung gusto ko pumunta rito, wala. Ito yung gusto kong puntahan. We will go. So, nakita niyo po? So they presume to be in control of their movements. Sabi niyan, some city, to go to some city, they presume to be in control of their destination. Basta ako, pupunta ako doon. Gantong araw, nandito ako sa Baguio, nandito kami pamilya, nandito kami sa Japan, nandito kami. Tindi Wala, sigurado pupunta kami doon. Nakabook na kami, sigurado, nandun kami. Yung destination, ikaw nagpapasya kung makakarating ka. Tama po ba doon? So sabi niya, we will go to some city, we will stay there a year. So they presume to be in control of duration of their work. 1 taon kami ron, 2 buwan kami ng pamilya ko doon, 1 linggo kami doon. Ikaw nagpapasya kung ilang habano na. Kung gaano kayo katagal sa lugar na yun na, kung ano pwede mong gawin sa araw na to at sa araw ng bukas. Sabi po dyan, do business. They presume to be in control of what they will do when they get there. Pagdating namin doon, negosyo kami. Pagdating namin doon, magre-relax kami doon. Pagdating namin doon, gagawa kami ng pera. Ikaw nagpapasya kung anong dapat mangyari. Ikaw na nagpasya kung makakarating ka doon, kung sigurado ka doon, ikaw pa nagpasya kung ano gagawin o ano mangyayari. And then sabi po dyan, and make money. So even, they presume, to be in control of how successful they will be. Sigurado doon, kikita kami. Sigurado doon, merong pera doon. Asenso kami, sasagana kami. Bakit? Basta, sigurado ako dyan. Pagpunta namin doon, ganito mangyayari, ito gagawin namin, ito yung mga kakausapin namin, ito yung mga connection namin, at sigurado, tiba tayo rito. Yayaman tayo, aasenso tayo. Nakuha po natin yung story, And then sabi niya, we will make, sabi niya, money. So, this entire way of talking is presumption. Yan sa palagay mo. Presumption lang yan. Kasi may kasunod yung verse Bumanat kagad yung verse. Kung sa tingin mo, ikaw ang may-ari ng buhay mo, ikaw ang may control, ikaw ang magaling, ano sabi po dyan? Sabi dyan, kaya nga binanggit sa dulo Diba yung about arrogant, they think they are in control. And James calls that boasting. Boasting in your arrogance. Why? Because in verse 14, pumasok na ang reality ng buhay. Ano po sabi doon? Okay, gawin mo lahat ng gusto mong gawin, but you don't know what will happen tomorrow. Hindi mo alam kung ano meron sa araw ng bukas, kung ano mangyayari sa araw ng bukas. Why? Because your life is like a fog. You can see it for a while or for a short time, but then it goes away. You don't know it. You don't control it.
Hindi mo alam kung ano meron at mangyayari sa araw ng bukas at hindi mo kontrolado ang mga pangyayari sa araw ng bukas. Are we getting this? No? You don't understand what life is all about or what life is and what God is. Who God is. Sino ka ba? At sino ba ang Diyos? Diyos siya eh. Pero ang tao, hindi pwedeng umastang parang Diyos. Nakuha po natin to. At ang sabi dyan, tingnan niyo po listen, think about this, sabi niyan. You don't know what will happen to you. Your life is like, you can see it for a short time, but then it goes away. Sabi natin, goes away. So, nakikita po natin dito na binabanggit sa binasa natin kung ano ang meron sa buhay. Ano ba ang buhay? Diba? What is the nature of this life? Ano ang meron sa buhay? Una, life is too short. It is like a fog, mist. Alam niyo ba yung mist? Diba? Pag malamig ang panahon, pag huminga ka, may usok. Pero bigla na lang, wala, ang bibilis na nandiyan lang ngayon, nakita mo yung usok, pero wala na kagad. Your life is like a mist. It's like a fog, a vapor, a breath. It appears for a while, but then it goes away. Life is too short. Life is too short. Life is fragile. Pag nabasag yan, pag nawala yan, wala na yan, hindi mo na maibabalik yan. Kahit gaano ka karaming pera, kahit napaka-successful mo ngayon, pag nawala ang buhay mo, wala na yan, tapos na yan. Fragile yan eh. Pag nabasag yan, wala na. Ano pa? Not in your control. Hindi mo kontrolado ang buhay mo. That's the reality of life. Hindi mo kontrolado. Sabi nga, kontrolado mo na magpuyat ka, pero yung paggising mo, pag natulog ka, hindi mo na kontrolado yan kung gigising ka. Hindi mo na kontrolado yan. No? Kontrolado mo kung ano yung sasakyan na gagamitin mo, pero hindi mo kontrolado kung ano yung mayroon mga pangyayari sa daan. Nakita ko po sa balita, high ace na puti, bilis ng takbo, merong mga nakasakay, pamilya sila, pumutok yung gulong. Ilang gulong ang nangyari. Alam niyo po, 2 ang patay, 62 years old, saka isang 2 years old. Yes. Bumiyahe lang yon. Bumiyahe lang yon. Kaya mo pumili kung ano sasakyan ang gagamitin ko. Ito sasakyan ko gagamitin ko. Pero, yung mga pangyayari sa daan, di mo na kontrolado yan. Could you imagine? Gusto lang magsaya ng pamilya, nag-outing lang yung pamilya, and guess what? Pagdating sa kalsada, ang lalakas nila, wala silang mga sakit. Pagdating doon, isang trahedyang nangyari, sumabog yung gulong, umikot-ikot yung van, ang dami mga taong tumulong, pero doon nakita na meron 2 namatay, isang 2 years old, saka isang 62 years old. Kontrolado ba natin ang ating buhay? Hindi. Hindi natin kontrolado. Amin po ba doon? Kahit sino ka, kahit gaano ka, tingin mo kadakila. Si Kobe Bryant nga, kahit napakaraming pera, napakayaman, lumipad lang yung chopper niya eh. Sino mag-aakala? Yun na pala. Walang sakit, masigla, nasa katanyagan pa. Pero pag angat ng chopper niya, hindi niya nakontrolado yon. Kahit gano'n siya kayaman, kahit gano'n siya katalino na nakasakay doon, kahit gano'n siya kaabilidad, kahit gano'n siya kakilala sa mundo, hindi niya nahawak yon. Pati anak niya, namatay. Could you imagine? Hindi maikli ng buhay pag nawala, pag napaka-fragile niyan, at ang realidad ng buhay, hindi mo siya kontrolado. Hindi mo siya kontrolado. Kahit nag-iingat ka sa motor, pag sinalpo ka dyan,
Kaya nga sinasabi, kahit gaano ka kahingat, kung hindi rin maingat yung mga kasama mo, pag sinalpo ka dyan, pwede kang mamatay. Pwede kang maaksidente. Kahit sabihin mo, ingat na ingat ka sa buhay mo, nawalan ng preno yung truck, binangga ka. And guess what? Ganun na kaikli ang buhay. Amin po ba doon? Kahit yung motor mo, walang gas-gas yan, mahal na mahal mo yan. Pero hindi mo kontrolado kung ano meron sa kalsada. Amen po ba? So, maraming mga tao, no, there are many people are ignorant about the realities of this life. It is short, fragile, and not in your control. Kaya hindi mo po pwedeng sabihin. Kahit nakabook ka pa ngayon, hindi mo po pwedeng sabihin sa Lord yan na may plano ako next year, may plano ako gantong araw. Eh, kontrolado mo yan, pero pagka umalis ka na, mga pangyayari, sumunod yan, wala na. Wala na. Ano sabi po sa Proverbs chapter 27, verse 1? Never boast about tomorrow. Ito yung kinote ni James eh. Never boast about tomorrow. You don't know what will happen between now and then. Between now and then. No? Yung sinasabi mo na pag okay na ako, mag-serve ako kay Lord, kapag nakapagtapos ako, you don't know what will happen tomorrow. You don't know. Proverbs chapter 27 verse 1 sa TPT version nakalagay, never brag about the plans you have for tomorrow. Sa TPT version po, nakalagay, never brag about the plans you have for tomorrow. For you don't have a clue. You don't have a clue what tomorrow may bring to you. Kasi nga ang buhay, pop of smoke lang daw siya eh. No? Time is so short. It's too short. Life is so brief. Maikli lang po ito. No? Kaya nga, bawat minuto, bawat oras, pag nawala yan, di mo na maibabalik yan. Kaya kung may oras ka pa, no, na maglingkod ka na. Kung may oras ka pa na mag-unite kayo ng family niyo, paramdam mo yung pagmamahal. Iparamdam mo na because life is too short at wala kang control dyan. Wala kang control. Sabi ni Job, chapter 7, verse 6 to 7, my days, po, ilang beses po sinasabi po ng Bibles. Job chapter 7, verse 6 to 7. Ano po nakalagay? My days pass by faster than a widow's shuttle, sabi niya, and my life will end without hope. God, remember, my life is like a bread. I will not get a second chance to enjoy it. Talagang maikli ang buhay eh. Ano pa? Psalms chapter 89, verse 47. Remember, Psalms po, remember how short my life is. You created us to live a short life and then die. 1 Peter chapter 1 verse 24. The scripture says, our lives are like the grass of spring, and any glory we enjoy is like the beauty of a wild flower. The grass dries up and dies, and the flower falls to the ground. Ganyan lang daw ang buhay natin. Parang mga damo, halaman, bulaklak, na namumukadkad ngayon, na berding-berding ngayon. Pero sooner or later, nalalanta na. Bumabagsak na. Kaya nga, di ba, maaaring nung bata ka pa, parang ang tagal-tagal sa'yo ng oras. Yes. Di ba? Parang nung bata ka, gusto mo na kagad lumaki, gusto mo na kagad makagraduate, gusto mo na kagad makakuha ng driver's license. Tama po ba doon? No? Gusto mo na kagad gawin ng mga bagay-bagay. No? Gusto mo makagraduate, gusto mo na mag-asawa, 6 years old ka pa lang. Gusto mo na magpamilya.
Marami kang gustong, pero totoo yan, kapag bata ka pa, parang ang tagal ng oras, ang tagal ng panahon, pero pag nag-edad ka na ng 30, parang may nagpe-press ng merong push button ng no, 'di ba? Yung press forward, ang bilis eh. Ba't ang tulin? 'Di ba? Pag nawala ka na sa kalendaryo, parang ka na, my God, ano nangyayari? Ang tanda ko na. Samantalang nanonood ka lang ng anime dati. 'Di ba? Ginagaya mo lang mga Power Rangers dati. And guess what? Ngayon, yung anak mo na gumagawa. Tama, pag nag-senior citizen ka na, parang nakain mo, naku, malapit na, senior citizen na. Hindi, totoo, yan ay nasa isip mo, malapit na. Ayan na po, ayan na po. Parang ang bilis. Nung bata ka, parang, matagal ah. Pero pag nag-edad ka ng 30 pataas, aba, ang bilis ah. Parang, kagad, 40s ka na kagad. Sabi, life begins at 40. Pero kabadong-kabado ka na yan. Tapos bigla ka na lang magsisikwenta. Hala. And then, bye-bye. Ganun ang buhay. Mabilis ka lang talagang dadaan sa mundong ito. Sobrang bilis compare sa eternity. Your life is too short compare sa eternity. Are we getting this? No? Andiyan pa tayo? Dati naglalaro ka lang. Ngayon, iba yung anak mo na naglalaro. And let me tell you this, you don't have the promise of another single breath. Walang ipinangako sa iyo ang Diyos na bukas gising ka pa. Na mamaya may hininga ka pa. Wala eh. Are we getting this? Life is uncertain. Walang kasiguraduhan. Kahit gaano ka kalakas. Don't presume on your life. Don't assume that you have another day. Huwag tayong mag-assume na meron ka pang pwedeng gawin bukas. Kaya sabi sa Bible, kung narinig mo ang salita ng Diyos, ngayon ang araw ng kaligtasan. Today is the day of salvation. Hindi not tomorrow. Kasi hindi mo alam kung ano meron at mangyayari sa araw ng bukas. Walang sinabi na may pangako si Lord, gising ka pa bukas. Wala. Sinabi lang sa Bible, life is too short. Amen po ba doon? Amen po ba doon? No? Kaya huwag mo sabihin na, marami pa akong plano sa buhay. Yung church, yung pag-serve, saka na yan. Marami pa akong agenda. No? Marami pang oras para dyan. Hindi mo alam. Kasi po, sa Bible, may ganyan din eh. Yung rich fool man. Basahin po natin. In Luke chapter 12, verse 16 to 7. Ano pong sabi po dito? Then he told them a parable. Jesus told them a parable, saying, there was a rich man whose land was very fertile and productive. And he began thinking to himself, sabi niya, what shall I do? Since I have no place large enough in which to store my crops. Then he said, this is what I will do. I will. Puro ay yan eh. Si puro ay. I will tear down my storehouses and build larger ones, and I will store all my grain and my goods there, and I will say to my soul, soul, you have many good things stored up, and now for many years, just relax, rest, and eat, drink, and be merry. Celebrate continually. And guess what? Nung gabing yon, may kumakatok na. Sa dami ng meron siya, may kumakatok nung gabi. Sabi niya, sino yan? Kamatayan. And sabi dito, but God said to him, you fool. Tingnan mo, walang mali ah. But God says, sabi niya, He said to him, you fool, this very night, your soul is required of you. And now, who will own all things you have prepared? Sino makikinabang lahat ng hinanda mo? Dahil ngayong gabi,
kakatok sa iyo ang kamatayan at hindi mo to kayang pigilan. Are we getting this? So he was pridefully presuming that he was in charge of his life. Yun ang dahilan ni James. Yun yung kinandem niya na kung makapagsalita tayo, kala natin tayo yung in charge sa buhay natin Tama ba? Kung makapagsalita tayo, kung makapagplano tayo, parang tayo may control sa araw ng bukas. Tama po ba doon? No? Kung makapagsalita tayo, akala mo meron pang araw ng bukas. Meron pang pangako na mamaya gising ka pa, buhay ka pa. Are we getting this? Yung po yung sinasabi po dyan, no? Life is so uncertain. Wala kang pangako na bukas ay magkikita pa tayo. O pwede, ito na yung huling sermon na mapapakinggan mo. Nag-knock on wood pa yung iba, nasa church pa Walang kahoy po rito. Pwede ba yun? O pwede rin ito lang din yung huling preach ko? Wala na who knows? O pwede, ito na yung huling attend mo. Tama po ba? O pwede, yung katabi mo, yan yung huling yung pagkikita. Tingnan mo siya. Ngayon pa lang, sabihin mo na, mamimiss kita. Hindi mo kasi alam paglabas nyo Amen. Andiyan pa ba tayo? Wala nakakaalam. No? Basta sabihin mo sa kanya, hindi kita makakalimutan. Kaya nga habang may buhay ka pa, itodo mo na sa Panginoon. Dahil walang ipinangako na bukas malakas ka pa at buhay ka pa. Amen po ba doon? Kaya sabi po rito, you don't know what will happen tomorrow. Your life is like a fog. You can see it for a short time, but then it goes away. One heartbeat away from eternity. Pag hinto ng tibok ng puso mo, diretso ka sa eternity. I don't know kung saan eternity ka. Kung saan na ba eternity sa langit? May eternity rin sa impyerno. Eternal damnation. One heartbeat away. Pag nawala yung tibok na yan, bye-bye, hindi na tayo magkikita. Iiwan mo lahat. Lahat ng pinagpaguran mo, lahat ng pagpapagal mo, lahat ng bagay na kung saan nagkapalit si Lord doon, pag dumating ang kabatayan, sabi dito, sino na makikinabang niyan? Kanino na may iwan? Wala kang madadala. Wala kang madadala. Amen po ba doon? And James 15 sabi doon, you should say. Ito dapat ang sinasabi. Huwag mong sabihin na, bukas, ngayon at bukas, ganito gagawin ko. Huwag ganon sabi sa Bible. Dapat ganito. You should say. Na if the Lord wills. Sa iba, if the Lord wants. Lord, kung loobin mo na kami po ay makapunta sa lugar na to, kasama ang pamilya, makapagbakasyon, kung loobin mo, Lord God. Amin po ba doon? Kung loobin ng Diyos, hindi yung bragging na, nabook mo na ba? Sige, diretso tayo doon, magkakapera tayo doon. Kasi yung business dito, businessman po ito Ito yung dito. Sige, punta tayo doon. Okay, nagawa tayo ng pera dyan. Aba, parang, sabi sa Bible, yabang parang hawak yung buhay Dapat sabi dito, you should say, if the Lord wants, we will live. Bakit if the Lord wants? Kasi ito yung statement ng sovereignty ng Diyos. If the Lord wants, if the Lord will, sabi sa ibang translation, ano ibig sabihin? At the end of the day, si God ang may hawak ng buhay mo at may control sa lahat ng pangyayari. Huwag mong baliwalain yun. Amen. Yun If the Lord wills, if the Lord wants. Bakit? Si God ang may hawak ng buhay Siya may control ng mga pangyayari ngayon at maging sa araw ng bukas. Siya ang may control, siya ang may hawak po niyan.
Amen. No, kaya nga, you should say, if the Lord wants, no, ito po yung sovereignty ng Diyos. Bakit? Kasi kung hindi loobin ng Diyos na mabuhay ka, wala kang magagawa. Yun lang yon. Kahit gusto mong mabuhay ngayon, ubusin mo lahat ng pera mo, isangla mo lahat, ibenta mo lahat ng ari-ari mo. Kung hindi na loobin ng Diyos na magtuloy ang buhay mo, hindi ka makapagtutuloy. Wala kang hawak eh. Siya may control eh. Siya may hawak ng buhay eh. Kaya nga may mga tao, kahit anong gawin, lahat ginawa na, maisalba lang yung mahal sa buhay. And guess what? Walang nangyari. Bakit? Kasi isa lang ang may hawak ng buhay natin. Isa lang ang may control ng buhay natin, ng mga pangyayari. Ang kataas-taasang Diyos na lumikha sa atin. Amen po ba doon? Kaya binanggit siya, you should say, if the Lord wants, we will live. Notice the word live. If the Lord wants. We will live and do this or that. Live is a powerful word. Amen. Your life is totally in God's hands. Nasa kamay po na ng Lord. If the Lord wills, mag-i-stay pa tayo sa mundong ito. Kung gusto ng Diyos, magtutuloy ang buhay natin. Kasi nga ang kamatayan, hindi lang sa mga matatanda. Kung sana ba ganon, alam na alam mo na doon ka mamamatay. Ang kamatayan ay tiyak sa hindi mo tiyak na oras at pangyayari. Pero, that will come. Are we getting this? No? Every beat of your heart, the Lord decides. Every breath you take, the Lord decides. Yung hininga mo, tama? Pag hindi na niloob ng Lord, flatline yan. Heartbeat mo, ting! Kahit gaano kakatanyag, kasikat, maraming plano sa buhay, pag hindi na niloob ng Diyos, flatline yan. Amen po ba doon? No? Every breath you take, the Lord decides, you are not your own. You are owned by God. Hindi mo pagmamayari ang buhay mo, pagmamayari yan ng Diyos. He created you, He sustains you, He will decide the day you live and the day you die. Siya magdedesisyon. Lagay natin sa isipan natin, ang Diyos ang magdedesisyon sa buhay natin. Kung gusto niyang mabuhay ka nga pa ngayon, at sa araw ng bukas, siya ang mayroong desisyon. Amen po ba doon? The Lord gives, sabi sa Bible, and the Lord takes away. Blessed be the name of the Lord. Siya ang nagbigay, at siya rin ang may karapatan na kumuha. Siya ang may karapatang kumuha. So if the Lord wills, we will do this and do that. Yun eh. If the Lord wills, if the Lord wants. Pwede pa tayong mabuhay para daw gawin ito at gawin yun. We will do this and we will do that. Pero ang magpapasya nun ay hindi ikaw. At hindi ang yaman mo, hindi ang talino mo, hindi ang lakas mo, kundi ang Diyos ang magpapasya nun. Para magawa mo yung plano mo, yung agenda mo, hindi ikaw ang may hawak, hindi ikaw magde-decide. If you will live, and you will do this, and you will do that, if the Lord wills. If the Lord wills. Are we getting this? Natutuwa ba tayo? Anong dapat gawin?
Eh, simple lang. Sabi diyan, no? Submit your life, your plans to the Lord. Amen. Sabi, you should say, if the Lord wants, we will live and do this or do that. So, ilagay natin yung ating sarili na si Diyos, na si God ang may hawak at may control at may karapatan dito. Na Lord, kung loobin po ninyo, amin po ba doon? Magagawa ko po yun. Kung loobin po ninyo, makapupunta po kami doon. It takes humility eh. Maging humble tayo. Be humble before the Lord. Yung pagpapakumbaba ng pagkilala sa Kanya bilang kataas-taasang Diyos at may kapangyarihan sa ating buhay. Yung pag-acknowledge mo sa Kanya, napaka-importante nun. Amen po ba doon? No? Ang totoong Kristiyano, sinasubmit niya ang kanyang buhay, ang mga plano niya sa Panginoon, at hindi niyang kayang piliin. Kaya sabi dito, verse 16, but now you are proud. Yun. But now you are proud and boast about yourself. All such boasting is evil. Ano yung kinondemn niya? Yung sa una. Sabi sa una, ano ba nakalagay sa una? Sabi po dito, no? Some of you say. You say. Pero sabi doon, dapat you should say. If the Lord's will. Bakit? Kasi sabi diyan, yung ganyan daw ay boasting. Sabi doon, but now you are proud and boast about yourself. All such boasting is evil. Ibig sabihin po nito, yung bang, kung, yun niya kung makapagsalita at makapag-decision tayo, parang tayo yung in charge sa buhay natin. Kung makapagsalita at makapagplano tayo, parang walang Diyos na nag-exist na may hawak ng ating buhay. Diba? Kapag ka, may sinabi ka, dapat yun ang mangyari. Eh, sabi po dyan, you are proud and boast about yourself. You are proud. Huwag mong gaganyanin ng Diyos. Huwag mong gaganyanin ng Diyos. Tama ba? Ay, church, saka na yan. May nasikaso pa ako. Hindi ako magkakapera dyan. Dito, ito mahalaga. Saka na yan. Marami pa namang linggo. Stop. Huwag mo sasabihin yan. Marami pang linggo. Hindi mo alam. Tama? Hindi mo alam. Saka na ako. Saka na ako magkukumit dyan. Huwag mo sasabihin yan. Hindi mo alam pwede mangyari. Amen po ba doon? No? Kaya sabi niyan, boastful. Yung tao na kung makapagsalita at makaasta, nakala mo siya yung may hawak at may kontrol ng kanyang buhay. Sabi niya, all such boasting is evil. Evil yun. Kinokondemn yun sa Bible. Bakit kinokondemn sa Bible yun? Hindi mo in-acknowledge ang Diyos eh. Tinanggal mo sa equation ng Diyos eh. And then parang sa'yo, ikaw lang at yung gusto mong mangyari. Walang Diyos. Eh darating na nga yung time. Malapit na dumating yung time. Ang generation, maging ngayon at sa susunod, hindi nakikilalanin ng Diyos. Totoo naman. Darating sila sa point, bakit lagi natin kailangan i-credit ang Diyos? Kahit di mo sabihin, nagagawa mo rin yun. Tama ba? Hindi mo naman kailangan sabihin. Sa totoo lang, dinedemonstrate na ng life mo. Bakit kailangan magbigay ng oras sa Diyos? Sino ba siya? Ako may hawak sa buong linggo. Yun ang problem. Ang mga Kristiyano, dalawa yung pagkatao. Nahahati sila sa secular sa sacred. O yung secular, ganito yan eh. Pag araw lang linggo, makikita mo yung sarili mo, ilalagay mo sa pinaka, sacred place. Banal ako ngayon. Bakit? May church ngayon, linggo ngayon, araw ng Panginoon ngayon. Pero pag lumabas ka rito, eto na, that's my business, baby. Wala na, ito na yung time ko, plano ko, gusto ko, eto na ako, secular ka na. At tingin mo doon, paglabas mo, wala na si God. Dito lang yan, pag nasa loob ka ng church, talaga nakikita mo kasi inaawit natin para sa Diyos, narinig mo, salita ng Diyos. Pero paglabas mo dyan, secular ka na. Parang wala ng Diyos na nag-exist. Are we getting this? Andiyan po ba doon? Nandiyan pa ba tayo? No?
Okay, nandiyan ka ngayon, masaya kami, nandiyan ka. Pero paglabas dito, yun ang importante, sino ba tayo? Paglabas dito. Umaasta ba tayo na paglabas natin dito, hawak pa rin ni Lord ang buhay natin? Umaasta ba tayo sa bawat araw na hindi tayo nakakasigurado, nabibigyan pa tayo ng Panginoon ng another day? Na yung mga dapat ginagawa ngayon, no? Gawin mo na. Kaya nga, may isang survey. Alam mo yung sa survey na yun, doon niya nakita yung beauty ng buhay, beauty of life, ng life. Ang sabi doon, kung bibigyan ka ni Lord ng 3 araw na lang para mabuhay, ano gagawin mo? Aba, ang gaganda ng sinabi. Aba, hindi na po. Ano po ako? Lagi po ako nasa church, magsiserve na po ako. Mag-spend na po ako ng oras ko sa pamilya ko, magre-reconcile na po kami, magpo-forgive na po kami. Ang ganda. Tama po ba doon? Kasi gusto kong makita yun, bago matapos yung pamilya ko, nandito, kasama ko, tapos nag-worship kami kay Lord. Ba? Pero sa totoo lang, kahit 3 araw, hindi ka pinangakuan. Tama po ba doon? Kaya habang niloloob pa ng Diyos na mabuhay ka sa mga oras na to, gawin mo na yung pinakamahalagang mga bagay. Amen? Kasi pagkatapos niyan at nawala na ang buhay, wala na tayong magagawa dyan. Are we getting this? Ano ba tayo doon? No? At pangatlo, disobeying the will of God. Sabi niya, if you fail to do what you know is right, you are sinning. Alam mo naman si Lord, nagpo-provide. Alam mo naman si Lord, no? Siya yung may hawak ng buhay. Pero yung gawin mo, yung alam mong tama, no? Yung sin of omission po yan. Merong sin of omission and commission. Yung commission, yung mali, ginawa mo. Yung sin of omission, etong tawag dito, yung alam mong tama, hindi mo namang ginawa. That's the problem. Wala kang namang ginagawang masama, wala ka nang ginagawang mabuti. Ibig sabihin, pag meron ka na alam mong tama to eh, pero hindi mo siya ginagawa. Sabi diyan, if you fail to do what you know is right, ibig sabihin, knowing what is right is not enough. You have to do it. At kung hindi mo ginawa yan, you are sinning. Merong, tanda mo, sa context, merong will. May will ka sa una, verse 13, I will go there, I will go, I will go, I will do this. Meron kang will, pero meron ding will sa Lord. Si Lord. If the Lord's will. If the Lord wills. Ang tanong, kaninong will ang dapat mangyari? At kung alam mo na maganda ang plano ng Diyos, gagamitin ka ng Diyos, pero pinipili mo pa rin yung mga plano mo sa buhay at alam mong tama yung nais ng Panginoon ay paggawa sa iyo, you are sinning. Ibig sabihin, kapatid, ipanalangin po natin na ang kalooban ng Panginoon ang siyang malakaran po natin. Ipanalangin po natin na ang kagustuhan ng Diyos sa ating mga buhay ang mangyari at hindi ang kagustuhan nating personal. Yan ang gusto mo, pero hindi lahat ng gusto mo ay gusto rin ni Lord para sa iyo. Kaninong will ang dapat gawin at mangyari? Pwede ba tayong lahat ay tumayo? Magpasalamat po tayo sa Panginoon. Sa napaka-praktikal at realidad ng buhay na ibinahagi ng Diyos sa umagang ito. Maikli lang ang buhay. Sadyang napakaikli lang nito.
Hindi mo alam kung ano pwedeng mangyari mamaya. Hindi mo alam kung ano meron sa araw ng bukas. Hindi mo ito kontrolado. Pero kontrolado ito ng Diyos. Ano kaya ang pwedeng mangyari kung sa mga plano natin ay isasama natin ang makapangyarihan at mabuting Diyos sa buhay natin? Bakit napakahirap sa atin na gawin ang kalooban ng Panginoon? Bakit na lang palaging naipagpapalit ang Diyos at ang sarili nating mga plano at agenda ang pinoperso natin? Bakit ang lakas at talento na iaalay sa ibang mga tao sa pagkakaperahan, pero grabe ang pagtanggi sa tuwing ang Diyos gagamitin ang buhay mo? Hindi ba siya naman nagbigay ng lahat ng meron tayo ay pagmamay-ari ng Diyos, maging ang ating hininga? Nagpipay off ang hard work. Nai-enjoy natin lahat ng ating mga pagpapagal. Pero pag binalik ka ng Diyos sa dahilan kung bakit ka ba humihinga hanggang ngayon, sino ba dapat ang kailangan maparangalan? Darating ba tayo sa generation na kaya nating isipin na pwede tayong magtagumpay na walang tulong mula sa Diyos? Na yung tagumpay na meron tayo, mga achievements na meron tayo, ay dahil sa ating husay, galing, lakas, abilidad. Kaya ngayon kinakausap ka ng Panginoon, maikli lang ang buhay mo at hindi mo hawak yan. Ano gagawin mo dyan? Anong gusto ng Diyos na mangyari dyan sa buhay na yan? After all, lahat iiwan natin. Lahat. Lahat. Wala tayong madadala kahit ano. Kaya ang pinaka-importante, yung kalooban ng Diyos, yung panawagan ng Diyos, ito yung mangyari sa buhay natin. Maraming beses nire-reject natin yung pagkatawag ng Diyos sa atin. Maraming beses nire-reject natin yung paghamon ng Diyos sa buhay natin. Kasi lagi natin iniisip, marami pang oras. May panahon pa. May mga araw pa ako, may mga taon pa ako para gawin yan. Sa ngayon, Panginoon, pabayaan mo muna ako na gawin ko to. Naunahin ko to. Na-enjoy ko to. Saka na yan. Saka na. Marami pa namang linggo. Hindi makatinin. And guess what? Marami pa yan. But who knows? We don't even know what will happen tomorrow. Hindi mo alam. Kaya sabi ng Lord, sa kanya salita sa umigil ni James, huwag tayong maging mayabang. Wala tayong maipagmamalaki sa Diyos. Wala tayong maipagmamalaki. Kahit gaano kakahusay, one heartbeat away from eternity lang. Isa lang, huminto lang ang tibok ng puso mo, tapos na ang lahat. Lahat, kahit napakaraming pang gusto mangyari, tapos na. It's over. It's over. Kaya habang binibigyan pa tayo ng Lord ng pagkakataon, ano gusto ni Lord na gawin mo para sa Kanya? Sa dami ng plano mo, yes, hindi valid sa atin. Yung statement na hindi galing kay Lord, yung success na meron tayo sa hard work natin, inisip natin napaka-arrogante naman, napakayabang naman. Pero sa totoo lang, nade-demonstrate din naman ang buhay natin yun eh. Totoo. Maraming beses ka na kinakausap ng Panginoon, pero yung kalooban mo pa rin yung ginagawa mo.
Maraming beses na tinatawag ng Panginoon, pero yung sarili mong pangarap, hindi yung pangarap ng Lord nung niyayakap yung sarili mong pangarap. Kasi, pinapalagay mo, you presume na meron pang tomorrow. Na meron pang tomorrow. Kaya sabi ni James, you should say, if the Lord wills and wants, we will live. We will do this. We will do that. Panginoon, kung ipahintulot mo na mabuhay pa ako sa araw ng bukas, gusto ko po uling maglingkod sa iyo. Panginoon, kung ipahintulot mo na mabuhay po ako sa susunod na taon, gusto ko uling maglingkod sa iyo. Dalhin mo ko, Panginoon, sa lugar kung saan gusto mo akong makita. Ikaw ang may hawak na ito, ikaw ang may kontrol na ito. Could you imagine ang Diyos na nagmamahal, nagmamalasakit sa iyo, ipagkakatiwala mo sa Kanya ang buhay mo, ang mga pangarap mo. Totoo, Father's Day ngayon pero walang tatalo sa pagmamahal ng ating Tatay sa langit. Siya nagpo-provide ng lahat, ng ating lakas, hininga. Siya nagbubukas ng mga opportunity. Hindi ka swerte. Hindi nagkataon kung bakit meron kang ganyan. Nakapagtayo ka ng negosyo, nakapasok ka sa isang trabaho. Hindi yan swerte. In-orchestrate ng Lord yan. Mabuti ang Diyos sa iyo. Pero kahit gaano kabuti ang Diyos, bakit palagi na lang natin siya na isasantabi? Natitikin for granted natin yung goodness ng Lord. And guess what? Tuloy lang tayo sa mga gusto natin sa buhay. Ang importante, mangyari yung gusto ko. Ang importante, magawa ko yung gusto ko. Kung loobin sana ng Diyos. Kung loobin sana ng Diyos. Sa mabilis na oras ng pagdaan mo sa mundong ito. Kapatid, bukas makalawa, gustuhin mo man maglingkod, hindi mo na kaya. Hindi dahil sa tumanda ka, hindi natin alam. Pwedeng sa kalusugan, pwedeng sa matinding problema, bumitaw ka. Kaya nga kung loobin ng Panginoon na bigyan tayo, tinatanong ka, kung loobin ko na bigyan kita ng isa pang bukas, ano gagawin mo? Sa araw ng bukas na niloob ko na malakaran mo, ano ang gagawin mo? Your will o God's will? Ikaw magpapasya niya. Panginoon, sa mga oras pong ito, sa aming mga buhay na ikaw mismo ang nagmamay-ari, sa mga pangyayari, Lord, na ikaw mismo ang may kontrol, patuloy ka po namin kinaikilala sa aming mga buhay. Lord, panalangin ko po, nayakapin namin ang iyong kalooban. Lakaran namin, Panginoon, ang iyong kagustuhan. Dalhin mo kami, Lord God, sa lugar kung saan gusto mo kaming naroon, Panginoon. Hindi ang aming kagustuhan, kundi ang kagustuhan mo lamang, Panginoon. Lord, maikli lang ang buhay namin. Sadyang napakaikli lang. Sadyang napakaikli lang. Pero Lord, itong maikling buhay na meron kami, gamitin mo na po ito para sa kaluwalhatian mo, para sa iyong dakilang layunin. Gamitin mo ang aming lakas. At kung bibigyan mo pa kami ng panibagong araw na ma-enjoy yung araw na yon sa ibang lugar, Lord, salamat po dahil niloob mo na mangyari yon. Panginoon, salamat. Salamat sa iyong salita. Salamat sa paalala. Salamat sa pangungusap. Salamat sa pagkanti sa aming puso sa mga oras mong ito. Salamat dahil naliwanagan po kami. Nagising muli kami, Panginoon, sa katotohanan na ang buhay ay sadyang maikli lamang. Kapag nawala, hindi na may babalik at wala po kaming hawak at kontrol dito. Kaya pinagkakatiwala po namin ang lahat sa iyo. Let your will be done. In this name, in Jesus' name, this is our prayer. Amen.